Duterte, mga sangkay, nagtaksil nga ba sa ating bayan? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Hello, what's up mga sangkay? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another video. At eto mga sangkay, pag-usapan po natin itong patungkol po kay dating Pangulong Duterte, si Tatay Digong, mga sangkay, na nagiging usap-usapan po ngayon sa mga balitaan tungkol po sa West Philippine Sea, na may mga nagsasabi, mga sangkay, na trinidor daw po ni dating Pangulo ang Pilipinas. Well, tingnan po natin. Bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Okay, ayan po, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo na lamang po yan. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, huwag nyo rin pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Okay, napakadali lamang po niyan mga sangkay. At eto, may papagawa po ako sa inyo sa mga nanonood po sa Facebook. Habang kayo ay nanonood, sundan nyo lamang po ito mga sangkay. Okay, madali lamang po ito. So habang kayo ay nanonood, may makikita po kayo dyang tatlong tuldok bandang itaas sa mismong video na to na pinapanood nyo. Gawin nyo po ng aktwal. Pindutin nyo po yung tatlong tuldok sa itaas sa inyong mga cellphone. Nakikita po yan, okay? Tapos may lalabas po dyan na show more. Ayan. Kukuha nyo na ba mga sangkay? I hope na nasundan nyo. Ganun lamang po kasimple. Pindutin nyo po yung show more and then tapos. So eto na mga sangkay, pag-usapan po natin itong na nagiging issue ngayon, hot topic, no, itong patungkol po kay Tatay Digong, kay Duterte. Mayroon di umanong gentleman's agreement, si Duterte at si President Xi ng China. Tapos ayun mga sangkay, nag-tridor daw po. Well, ano nga ba itong nagiging issue? Tignan po natin sa balitang ito mga sangkay para magkaalaman na. Tinawag ni Senator Risa Hontiveros na treasonous o pagtataksil sa bayan ang umunoy gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, Chinese President Xi Jinping. Kaya dapat raw yang imbestigahan sa Senado. Sa frontline na balitang yan, si Myron Enriquez. Okay, tingnan po natin. Actually, dalawa to mga sangkay, okay? Meron din po itong kasagutan. Nagsalita na po, dating Pangulong Duterte daw, nagsalita na po sa issue ng kasunduan ng China at ng Pilipinas hinggil sa Ayungin Shoal. Gusto nang imbestigahan sa Senado ni Senator Risa Hontiveros ang kontrobersyal na gentleman's agreement sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Matatanda ang isiniwalat kamakailan ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang umano'y kasunduan ng dalawang lider na nagbabawal sa Pilipinas na magdala ng construction materials sa BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal. Ayon kay Hontiveros, kapag isinuko ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre, parang pinayagan na rin natin ang China na okupahin ang ating exclusive economic zone. Okay, yan po yung barko natin mga sangkay na, ewan ko ano itsura na yan, parang palubog na nga daw po yan mga sangkay, no? Nandyan lamang po yan at yan po yung nagiging monumento, nagiging headquarters ng PCG, o mga otoridad natin dyan sa Ayungin. Ngayon, mayroon daw pong gentleman's agreement itong si Duterte at saka si Xi. At ang paliwanag po ni Harry Roque, mga sangkay, ang agreement na yon hindi naman po yung tipong delikado, kundi ang sabi lang, magkakaroon tayo ng agreement na Pilipinas at China makakapag-explore sa lugar na yan, pero wala na tayong idadagdag, wala na daw pong idadagdag na kahit na anong kagamitan dyan sa barkong yan. So, both side ganun daw. Yun ang paliwanag, mga sangkay. This gentleman's agreement is treasonous. Kung totoo itong kasunduan, mukhang isinuko nga ni Duterte ang teritoryo ng Pilipinas. Bumelta naman agad si Roque sa banat ni Hontiveros. Kung siya maninirang puri rin naman sa dating presidente, dapat ang gamitin niya ay tamang krimen. Ang treason, hindi yan po pwedeng malitis, hindi po pwedeng treasonous ang sinasabi niya dahil wala naman tayong gera sa panig ng Pilipinas at ng China. Dagdag pa ng dating tagapagsalita ni Duterte, ano ba mas importante? Mawala ang presensya natin sa Sierra Madre dahil haharangin pati ang tubig at ang pagkain?
or siguraduhin natin hindi mawawala doon ating kasundaluhan. Siyempre, mas mabuti na naroon tayo, nakaposisyon tayo sa ayungin kaysa tayo mawala. Nauna nang nagpaalala si Defense Secretary Gibo Teodoro na hindi tayo dapat mahulog sa patibong ng China. Inililihis lang daw nito ang ating atensyon sa mga iligal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Matapos lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Executive Order No. 57 na nagpapalakas sa ating maritime security, inaasahan namang sunod na ipapasa ng Pangulo ang panukalang Maritime Zones Act. Dito pagtitibayin ang ating maritime rights and entitlements na mahalaga sa Pilipinas at layunin nitong maritime security. Pero ang tanong, kung maipasaman ang panukalang batas na ito, paano kung hindi pa rin tumigil sa pangaharas ang China? Yun nga yung tanong mga sangkay. Ngayon, eto na, since medyo mahaba-haba pa po yan, tingnan na po natin ito mga sangkay kasi nagiging usap-usapan ito itong gentleman's agreement ni Duterte at saka ni Xi. Ano nga ba ang mayroon dyan mga sangkay? Ito, pinaliwanag. One, there's no such thing as my side. Kaya tinawagan ko siya, twice kami nag-usap Holy Week. At sinabi, I have not entered into any gentleman's agreement whatsoever. Period. Ito ang iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa makailang beses na pakikipag-usap ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo sa kaniya sa telepono. Taliwas ito sa pahayag ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque kamakailan na pumasok sa isang verbal na kasunduan o tinawag na Gentleman's Agreement sa China ang dating Pangulo para sa isang status quo. Ibig sabihin, walang gagalawin na ang dalawang bansa sa pinagtatalunang mga bahura. Nangangahulugan din ito na walang dadalhing construction materials sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal at wala ding gagalawin ang China sa kanilang mga itinayong istruktura sa lugar. Ayun, yan po yung paliwanag mga sangkay, no, na yung kasunduan na yon, hindi naman talaga matatawag na gentleman's agreement, kundi itong kasunduan na ito ay wala lang daw pong, kumbaga both side, yung kung mayroong reclamation na ginagawa dyan ng China at ang Pilipinas naman mayroong BRP Sierra Madre na barko mga sangkay, wala pong gagalawin. Hindi magpapatayo ang China, hindi rin po magpapadala ng kahit anong gamit ang Pilipinas. Yun po yung kasunduan. Ayon po sa kanila mga sangkay. Ayon kay Panelo, maging si dating Defense Secretary Delfin Lorenzana ay nakausap niya hinggil dito at itinanggi rin ang sinasabing kasunduan. In fact, yung sinasabi ni Presidente Duterte wala kasing gentleman's agreement, kahit si dating Secretary Defense ng Lorenzana, sabi niya, wala naman. I don't remember any gentleman's agreement. Walang gentleman's agreement. Ayon kay Panelo, hindi sila nag-uusap ni Atty. Roque tungkol sa issue. Maging ang pahayag ng China na pangako umano ng Pilipinas na hindi magdadala ng construction materials sa BRP Sierra Madre ay hindi rin umano kumpirmado. I said, that has never been validated. Wala naman sila. Kandun lang sila. Hindi na nila sinabi na, nangyari ito ng ganitong araw, ng ganitong oras, ang kausap namin ay ganito. Sa pananaw ni Panelo, kailangang ayusin ang BRP Sierra Madre sa kasalukuyang kalagayan nito ngayon na nabubulok na. Dahil ito ang magsisilbing bantay sa lugar ng Pilipinas. We are equal to them. Kahit na mali tayo, para pareho lang tayo. Bawat bansa ay may kanya-kanyang sovereignty. So, ang karapatan para magtama. Samantala, patuloy na isinusulong ni Panelo ang Duterte-Duterte tandem sa susunod na presidential election. Ang bihira. Ang aga, no? Aga ng politika. Ang bihira. Well, tingnan po natin mga saan kayong papasayan. Pero, ano sa tingin nyo guys? Ito ba ay, tingin nyo nagsasabi po yung kampo ni Duterte, nagsasabi ba ng totoo na wala ngang kung anong sekretong kasunduan dyan sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea? Sama po yung China. Tingin nyo talagang
Hindi trinaydor ni Duterte ang ating bansa? Tingin nyo ba talagang yun ang totoo na wala lamang pong kahit na anong gagalaw? Bawal gumalaw ang China sa Ayungin Shoal at the same time yung Pilipinas. Ano sa tingin nyo mga sangkay? Comment nyo sa ibaba ang inyong mga opinion. Okay, meron po akong isang YouTube channel guys. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Magaganda po yung topic natin dito, okay? I-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.